sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Eh, ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po. Susundin lang yung guidelines, may paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Eh, nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan. Kunyari sir, nung hearing, nung kasagsagan ng good government hearings, nagsabi ang OVP na, confidential to, pwede ba naming i-reveal kung sino tong mga to through an executive session? Would the House have agreed with that? Actually, nasabi ko yan eh sa isang interview na kung humingi silang executive session pero they had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala eh, naging show yung nagkaroon ng puro drama. So, ang hirap po na tansyahin yung kada hearing nun kasi nga laging may pagdating diyan sa part na yan hindi na po klaro lahat, wala pong kasagutan. Hanggang ngayon wala pa pong sagot. Kaya nga sabi ko sa impeachment na rin siguro magkakaroon ng mas klaro na kasagutan tungkol dito. Pero right now, sabi ko, maganda rin po makita yung anggulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi.